Isaiah chapter 53 verse 6. Atong basahon and ato lang kuhaon ana ang title sa atong mensahe karon. Ora, asa naman ni? Isaiah chapter 53 verse 6. This morning atong studihan ngano man nga every time mo basa ta sa Bible, Old Testament, New Testament, asa na diha kinsa nga mga apostles or mga character sa Bible, ngano man gyud always nga ang katawhan niya or kita or ang mga Hudyo giisip man siya as sheep or karnero. No? Ato nang basahon, ato nang tan-awon karon, ato nang studihan. Ubani ko ninyo this morning para atong masabtan unsa day ka importante ang kaning gitawag og karnero ug ang pagpabilin nga karnero atubangan sa Dios. Okay? So naana mo Isaiah chapter 53 verse 6. Naana mo say amen. Okay, atong dunganog basa. Ready? Verse 6, ready? Read. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Ang mensahe na to karong kabuntagon is kana lang first phrase diha. All we like sheep. Kitang tanan sama sa karnero. Before ta magpadayon, dungo imong ulo, piyong ang mata, magprayta, mong buhi og dalaygon nga amahan. Salamat kay Ginoo sa imuhang kaayo. Salamat sa imuhang paghatag sa opportunity nga ako makatindog diri sa tubangan. Ako Lord, dili ko takos Ginoo nga makadala sa imong pulong, makatungtong diri, makawali. Pero salamat Ginoo sa imong grasya ug imong grasya lamang Ginoo ang angayan ug among angayan pasalamatan ng Holy Spirit. Sangkapi ko sa imong pinasahi nga kaalam. Pray ko Ginoo nga ikaw Ginoo may mag-kontrolar sa imong palibot. Ituguti nga trabaho sa mong kaaway ug nagampo mi Ginoo nga mapadala, mapadayag ug ma-preach Ginoo ang imong pulong. Magamit namo sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug magamit namo sa moang life Ginoo, nigbalik namo sa kalibutan, nigbalik namo sa mong trabaho, sa mong eskwela. Mga ubaning mi Ginoo, wala mi mahimo kung wala ka sa may mga lama sa mga hununag kasing-kasing Ginoo, sa kung hununag sa kasing sa mga nabuhat na mo Ginoo. Pasaylo ami, tabuni mo sa mga mili nga dugo nga imong giula do sa cross. Aron worthy mi nga mo atubang diha kanimo. Kalaygon kay ka kaning tanan Ginoo among salamatan ug gihangyo in Jesus name we pray. Amen. Okay. All we like sheep. Wala ba mo nag-question or wala ba mo na nangutana ano man gyud of all the animals o sa tanan nga mga hayop nga naa kung imong tan-awon no? Kung imong kag naa sulod siguro sa Noah's Ark. Daghan pa kay mga klase-klase sa animals nga naa didto. And ngano man gyud karnero or sheep man ang gisusama nato nga mga Kristohanon or hindi ako tan-awon diri is ang mga Jews or Hudyo, mga katawhan sa Dios, mga Israelites. They are called or they are regarded or gitawag sila as sheep. No? In Matthew chapter 9 verse 36. Matthew chapter 9 verse 36. The Bible says in Matthew chapter 9 verse 36. Okay? Common man nga verse and then kasagara kadungog na taan ni Matthew chapter 9 verse 36. The Bible says, ingon dire 9 verse 6. 9 verse 36, sorry. Verse 36. But when he saw the multitudes, Jesus saw the multitudes, he must move with compassion of them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Balik ko na to, regarded sad gihapon ang multitude as sheep, sama sa mga karnero nga walay shepherd. No? Muna siya, ato na establish karon nga dili lang sa Old Testament but also in the New Testament. Nakita sad or gi-regard sad ang mga katawhan or ang multitudes diri as karnero. No? And also in Psalm chapter 78, Psalm 78 verse 52 to 54. Atong basahon 78. Psalm 78. Ano mo?
Basahon ako verse 52 and 52 to 54. Okay. The story of this one, kung imong talawon is wala ni siya history. Gikan sa Egypt ang mga Israelites. No, in verse 52, but made his own people to go forth like sheep and guided them in the wilderness like flock, and he led them on safely, so that they feared not, but that the sea overwhelmed their enemies, and he brought them to the border of his sanctuary, even to his mountain, which is his right hand had purchased. Sheep go forth, or people go forth like sheep. No? Sama sa kardero. I don't know kung naagi ba mo sa inyong pagkabata. Nga, and every time nga magkwanta ba kana bitawng okay, unsa man ka nga klase sa kuan animal panalitan mahimo ka. Di ba? Kung mayroon kang Power Ranger sa una, tiger, lion. Kasagara gid sa tuwa mo ginay kasagara to ba nga kung papilion tag animals or hayop siguro, we are choosing the top of the food chain. Unsa may top of the food chain? Kana abang katog yung mga kuan gud, no, lion gud ka. Di ba? Tiger gud ko. Diba? Bitin baka ako, sana dinosaur sana dia. Kana gyud imo pilion, pero why are we regarded as sheep? Ngano man kita sa tubangan sa Dios gisusama man ta as karnero. Do you question that one? Nakapangutana ba mo ana? So muna atong tan-awon karon, no? And atong tan-awon nga we are like sheep man, no? Muna gingon nato nga dili man lion, dili tiger, dili wolf, no? Muna gingon na why are we regarded as sheep? Or why are we compared to a sheep? Ngano man tang gikumparar man ta as karnero? Okay? So muna atong tan-awon karon. So kung imong tan-awon dili lang ni kung no, ay cute man gud kay nang kwan, fluffy kayo ang karnero. Basig inana siguro mo nang munay pagtagad sa Dios sa tuwa kay fluffy kay ta. Clumsy kayo ang kwan. Clumsy siguro pwede. Kay tinuod man na ang katang Kristohanon, we are clumsy. Pero atong tan-awon karon. Di ba? Dili tungod kay inana. Dili tungod sa iyang physical. Nga kanang cute-cute lang. Kristohanon, mo na Kristohanon karon pa cute-cute lang. Dili gyud magamit sa church, dili gyud magamit sa buluhaton kay naman, cute-cute lang. Naras kilid. Dili gali mo balik og hapon. Dili gali maminaw. Pa-cute lang, naras bangko. Amen? Awa? Mo binigitaw, Pastor Chris, paano amo ni mga Kristohanon nga 4-piece? Oh, Kristohanon nga 4-piece, balo mo Kristohanon nga 4-piece? Wala. Pungko, pauli, paminaw. Paminaw din pauli. Pungko, paminaw, and then pauli. Muna siya. Muna yung 4-piece. Ang isa rin, pangutot magyud na. Ikaupat. Pastor Chris may pastoryahon, no? So, atong tan-awon, unsa di ay ang karakteristik sa karnero, nganong man nga kana bitong gitagaan man gyud ning pagtagad sa Dios. And then ngano man ni sila? Okay, ngano man ni sila nga kaning karnero man gyud or gihisama or gihulogway ang usa ka Kristohanon or kita nga mga naa sa iyahang panon. Okay? First, number one. Timanin ninyo ang karakteristik, ako ning gibasa sa Britanya, unsa na diha, unsa man gyud naa ning karnero, no? Number one, ang karnero di ay unlike any other nga mga kanang gitawag na tog hayop, no? Naa sila animal instinct. They can fight, they can flight, they kay unsa na diha. But number one di ay nga ato'y konsiderar sa usa ka karnero kani nga sama sad nato, number one, the sheep or ang mga karnero has no sense of direction. So are we. Sama sad nato nga mga tawo. Kita, kung imong tan-awon yun, no, kung walay guidance sa Diyos, we have no sense of direction. Wala takabalog asa ta padulong. Amen? Oh? Kitsa man diri ba yung before ka nakakaplag sa Diyos, mayon ka, ay, kabalog yun ko, ani, kabalo ko, aso ko padulong. Unang-una palang daan, wa ka kabalo, nga padulong di ka sa impyerno. Oh? The Bible says, John chapter 3, verse 13, 16, 14, you are condemned already. So meaning di ay,
Ang mga tao una kung asa siya padulong, pero ang Biblia nag-ingon that you are condemned already. So may condemned already. Meaning, sa sala nga naakuha na to, gikan ni Adan o ni Iba, di na lang na to apilo ng kanang mga napanunod na to nga sala. Kanang current ni mga sala nga nahimo karon. Unsa may gingon niya? You are condemned already. Meaning, padulong na ta sa imperno. Muna siya, wala tay direction sa itong kinabuhi. Padulong ta sa, di ka kabalo asa ba? Tumuni siya, number 1, sheep has no sense of direction. One characteristic sa usa ka karnero, wala sila sense of direction. Munang dali ra kaayo ni sila mawala. Dali ra kay ni mawala ang sheep. And they rely only on whoever leads them. And that's the reality karon sa mga tao. Kung kinsa ang nag-lead nila, dito sila musunod. Amen? Nga anong na may mga tao musunod anang Son of God daw sa Davao? Ano man? Kay kinsay nag-lead lang nila. Inana magud ang mga tao. Kitang mga tao, kung walay mo lead, mo push nimo, mo guide sa imuha, katibula agad ta. We have no sense of direction. Same also with sheep. Kaning mga karnero, kung imo tan-awon, hala, pag buhian na nimo sila, dagan lang na sila, dagan bisag asa. Without knowing the dangers nga naa diha sa area. O ang usa ka sheep mag-unag dagan dito, bahalag cliff na. Kay tungod kay di sa kakita, ding sunod lang sila. There's an experiment nga gihimo. Number of sheep, ilang gibutangan og kaning line. Butangan lag warag kuan ba kaning PC. Then ilang gipadagan ang sheep. Gipadagan ng karnero ba? Padagan. So ang una nga karnero, kakita man siya nga naay PC. Ang nahitabo, moambak siya. Di ba? Of course, kay masangit na. Ambak siya. Sa diha nga, tanan panon na, nag-ambak ang una, gitangtang na ang PC, ang naulahi nga mga sheep, tungod kay nakakita sa langaning ambak, musunod sa na silang ambak, bahalag wala na PC. Inana ang mga tao. Inana ta. Ano man? Musunod ramang gud ta kung sa atong nakita. Unsay imong namatan mo, imong pakamatyan. Amen? Unsay imong nakon ba? Mo man ni tradisyon ako. Tingala bitaw to, grabe rin. Dili pwede manilhig kung naipatay. Say connect. Di ba? Dili manghinguko, di maligo. Which is more on mga tradition nga naa nato nga nganong ning follow man ta without knowing the scientific effect. Unsa may scientific basis ani? Or kung balik ta, kung doctrinal unsa may doktrina gyud ani, sibo ba dispulong sa Dios? Daghan kita nagtubo ta by the grace of God, pasalamat ta kung asa tagikan. Pero nganong naabrihan natong mata kay nga naman? Naay nagpakita nato, naay nag-guide nato nga gigamit ang pulong sa Dios. Pero kung wala na yung tagaydi, pabilin gapon taron, wala tag karnero, ambak lang gapon, bisag wala na PC nga imbutang dito. Wala ba mo na lipay? Wala ba mo na lipay nga naa na karon nakasabot ta sa pulong sa Dios? Wala ba mo na lipay? Nga basin unya, sige lang gapon tag sunod atong mga butanga nga wala gali ka kabalo ngano man gyud ay no? Karon nga week, nag-training first aid, daghan kay mig mga nakatunan, nga balik na refresh. Kay numdum mo ng tradisyon, naanda na siguro ta. Ngano man ang usa ka tawo nga kung mapaakag bitin dili pasakon sa balay. Kagets niyo, nakadungog man na. Kung mapaakan kag bitin dili ka pasakon sa balay kay na-experience mo na nakato si Papa na paakan sa bitin diya sa minteryo. Nga wa gyud siya sakas balay kay mo kung naman tatak sa kunahuna. What's the scientific basis? Or ding sunod lang ka kay nga naman, mo mga nagiingon. Inana mo guda. Inana ang tao ka sa gara. Pero nakita rin ako sa diyang nag-training ko, kay the more you move the eye, the more you move, paspas ang blood circulation, and ang venom, mas paspas mo abot sa imong utok. So, kung saan magod kayo, nag-ana lang ka ba nga, follow lang ta, without knowing, ano, yun ay. Munang salamat nga sa atong pagwali or sa ato ang pastor nga nagwali, Pastor Chris pa sa unang mga panahon, basa mo sa Bible, ayaw lang mo paminaw.
Alam man mo nagingon ba, do not follow blindly. Dili lang tataman nga amo manigiingon. Amo sa ngano di man mo pwede magsayal be. Ngano di man mo pwede mainom. Ngano di man mo pwede. Sa amo mo gigingon sa mo pastor. No. Search the Bible. Search the Bible. Mo na basahon ato asa man ani sa Biblia nga nagsulti nga mo gyud gisulti sa pulong sa Dios. Kay basig pangutanon mo sa ngano di mo gyud ka pwede manigarilyo, brad. Ngano di maka pwede magkuan, brad? Ay inani magud, brad, kay bawal sa among simbahan. Kasagara mo na. Pero what is the reason behind that one? Or unsa may truth or kamatuoran nga naaana? Muna giingon nato, we are sheep. Sama ta sheep. Kung unsay nag-lead nimo, morasad ka. Kung kinsay nag-una nimo, morasad ka. There's a story sa lugar sa Turkey, na story sa usa ka lugar sa Turkey. Naa siya 1,500 ka sheep. Karnero ba? 1,500 ka karnero. Gibilin sila sa iyang shepherd. Kaya shepherd, magbantay og karnero, no? Kaya namahaw, gyuro ang karnero. Ang shepherd, namahaw ang shepherd. So, sige sila lakaw, naa na day cliff. Nahulog na tanan, ang nagsunod po, wala lang po, nag-forward lang po. Inana po ng dangers po na ito ba? Muna naging follow blindly. Yan, nahulog na ka. Nahulog ang 400. Nahulog, 400 ka book nahulog. Patay ang 400. Nahulog sa tanan. Ning sunod, ang 1,100. Pero wala na matay ang 1,100. Ano ka? Ha? Kaya nga naman, floppy na mga kayo dito. Ang 400, nahimo ng kutsun. Inigahulog sa mga sheep dito. Wala na sila, uy, kutsun na siya. Unsa man nakatinood ng story no, pero timanin na nato, we are like karnero. Nga wala ta or unsay nag-lead nimo, kinsay na sa unahan, mo po imong sundon. Mo biyan ng every time magsimba ta diri giingnan gyud ta, dala mo sa inyong Bible. Abrihi inyong Bible, tan-awag yun mo ba nagisulti sa Bible? Ayaw mong simba o ayaw mong paminaw ana nga nagtudlo diri nga dili mo paabrihon gali sa inyong Bible. Oh? Masalamat gali mo nga naimutuapad sa inyo ha naani gisulti. Mo ni gisulti sa Biblia kay ngano man. Muna, that's the danger of us. Ngato nga mga tao and the multitudes and the Jews ato mga panahon na wala tay sense of direction. Kinahanglan ta og balik ta, kinahanglan ta guidance from the shepherd. Ang kanindot lang yun nato, ang atong shepherd is ang makagagahom pag yun. Amen? Dili lang na ba nga shepherd nga sama, kung imong basahon sa Ezekiel, na ay mga false shepherd. So may false shepherd nga kanabang, mga wolves lang or kanang iyahang, sa tawag na, wool, oh. Mura na giapas sa inyo ha. Mura na giapas sa ato ah. Muna yung mga false shepherd nga, wala gali giatiman ang iyang flock. Okay? So, muna siya yung mga characteristics, no? Kung imong tanawon, nganong naana siya gitawag na to, si Jesus Christ gali even the parable of the lost sheep. Diba? Nakadungog yung sirutaan na tanan. Kanay usa ka sheep or karnero nga nawala, pasagdan na niyang 99, ang pangitaon na niyang isa. Kaya nga naman, balik ko na to, no sense of direction ang sheep, dili nakabalik. Pay man nag-iring, bisag asa pa nimo labay ng iring, tingala ka pagkasud adlaw, balik na sa inyo ha. That's the instinct of naasa sa iring. Pero ang karnero, wala ana. Ang iro, labay na nimo dito, palayo na nimo. Sunod-sunuron lang ng baho nimo, makabalik na sila. That's the instinct nga naa sila. Pero ang karnero, wala ana. Pareha ta. Sama ta ana. Amen? Sama ta ana. Munang gakinahanglan tag shepherd. Gakinahanglan tag muguyod na to. Kinahanglan tag mo. Protektar na to kanunay. Kay katong tuguhin mo na biyaan niya ang 99, ang isa iyang pangitaon. Because the shepherd knows the characteristic sa karnero. Nga kung naalang na sila sa panon, wala problema. Naara na sila dito. Kaya naman, kaya ang sheep lagi, kung kinsay daghan, naara po na sila dito. Pero ang usa ka nawala nga sheep, no, the parable of the lost sheep, iyag yun ang pangitaon. Iyag yun ang pangitaon, kaya nga naman, dili na kabalik. Kinahanglan na siya og mukuha niya dito kung asa siya og ibalik siya dito sa panon niya or sa iyang flock. That's the sheep. Inana ta.
Munang pasalamat ta gyud, balik-balik ko nato no. Salamat ta nga nailhan nato ang atoang saman, atong good shepherd nga mao si Jesus Christ. No? So muna siya, kinahanglan na to. We follow blindly. Kung ahat nga grupo, hala, nasakop, sunod na punta. Wala tayo sense of directions. So mubitaw ng daghang kayo mga tao nga, kurag dili sila mudawat fully, mudawat ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Kaya ilang una-una, no, pangwarta raman na, unsa na dia, ay, kanani, ligusyo. Daghang mga tao, inana ilang una-una. Kaya nga naman po, ang ilahapon, ay mo pwede ilahang sundan. Ang dili sila gusto nga mawala sila atong panon nga naa sila. No? Pero salamat ta nga naata, nakaplagan ta, nakita nato nga ang kamatuuran na aryo des pulong sa Dios. Naa sa Bible day. No? So, we don't have sense of direction. Matthew chapter 25 verse 32. Oh. Matthew 25 verse 32. Matthew chapter 25 verse 32. The Bible says, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. Oh? Imo isang tanawon no, sa mga hayop sad nga naa sa kwan, kani silang sheep food boy, kanang wala gyud sila defense mechanism gyud. Wala sila defense mechanism. So munang i-separate. Yung pa dire, the shepherd will separate the goats from the sheep. Okay? So, ngano man pod, kaning kasagara pod nga ang mga tao man nga dili man sila mubalhin or sa mubalhin, ato sa sarin mubalhin kundi dili nila biyaan kung unsay ilahang namatan. Nga kabalo silang sayo pero dili man nila biyaan. Muna sila gitawag nato nga naay term na siya kanang herd mentality. Oh? Ako pangingon ganina, kung asang daghan, dito ta. Ayaw mong tuwa na, daghan na ba kayong musulti karon nga? Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. Gets niyo? Daghang mga tao mingon na, ang tingog sa katawhan, may tingog sa Dios. Dili na tinuod. Bisag unsa ka pa, kadaghan diya, ang moingon ka ngayon nga, same-sex marriage is okay. Daghan na kayo mo upload diya, kaning kuan karon normal na siya. Daghan ka mingon, balikon ta, unsay gisulti sa Biblia. Unsay gisulti sa Biblia. No? Bisan pag isara ikaw ra isa diha, pero pasubay o disubay kas pulong sa Dios. Kanang ingon sila nga tingog sa kadaghan katawhan mo tingog sa Dios dili gyud na mahitabo. No? Diha nasayop ang mga tawo ngano man kay asang daghan kadto ta. Oh? That's the herd mentality, and that kung mayong ka herd gali in connection na with the sheep or the flocks na adto. So, you have to understand why we are regarded sa Diyos as sheep. Kaya nga naman, nakita yun nga, mo gini mga tawhan, wala yung karnero, wala yun sila sense of direction. Wala yun sila padulngan kung wala yun sila mo guide or wala guidance gikan sa Diyos. No? So makita sa nato ni sa behavior during sa Mark chapter 5 verse 8 to 11. Kaya balutaan ni nga, sa diha nga ang mga tao, gipapili sila, nga si Jesus Christ or si Barnabas ang ilahang Barabas ang ilang ipagawas. And kung imong basahon dira in Matthew chapter 5 verse 8 to 11, Pilate answered to them saying, will ye that release unto you the King of the Jews? For he knew that the chief priests had delivered him for envy, but the chief priest moved the people that he should rather release Barabbas unto them. So meaning, kung kinsa lang to og naay push from outside forces ba, kinsa to mulid nila. Oh, umayon ka ba nga, sige, uy, muna inyong kuan, muna ang nahitabo, muna na. Oh, dali ra kaayo ta dayon, twist. Dali ra dayon kaayo ta, mupili sa sayop. Kaya nga naman, naamay push na to. Labi na akong, muna na, chief priest na magun eh. And chief priest sa ilaha nga times, dako kay nagatungdanan. So para sa ilaha, kung naay magsigig sulsul dito nga naapoy reputation, naay unsa siya diha, dali ra kaayo ta mo. Saman, dali ra kaayo ta mo sunod. So mo na gitabo na. Si Jesus Christ mo gilansang sa cross. Si Barabbas mo ilang giset free. No? But salamat lang ta nga kani pong story ni Barabbas, no? Is a picture na nato pod.
Nga kita di ay supposed to be mo'y na priso, pero gihulip si Christ on kita mo'y gipagawas. So muna, it's like nga kita pud murag si Barabbas. No. So, that's it. And then also, importante lang masabta nato in John chapter 8 verse 32. John 8:32. I think kanitanan memorize sa tana or daghan na naka-memorize ana. John 8:32. For ye shall know the truth and the truth shall make you free. So kung gusto ka nga mawala ta ana nga panon nga kabalutang sayop, dari ta balik the truth. Kinahanglan kabaluta sa kamatuoran. Naman, and the truth, the truth shall make you free. Ang kamatuoran mo'y mahimo nato, magpahimo nato sa kagawasan. Muna nga ang truth nga naa nato, asa ba nato makita? Aras Bible. Okay? Salamat ta nga ato ana na nakatunan. And pray ta nga kanunay po no nga dili lang kita mo'y makabalo sa kamatuoran kun dili katupong naa dito sa panon. Nga naa paghapon na sakop paghapon ngayon sa mga sa bandage or kanang gitawag natog naa sila sa earth sayop sila nga flock. No, kinahanglan nato na sila suginlan o kinahanglan nato na sila i-inform and then kinahanglan nato na sila isu-winning. Okay? Letter A, no sense of direction. Number 1, ang mga karnero no, they cannot discern a safe place. Dili na sila kabalo kung kani safe na ba ni. Kang ila lang ana, once moabot sila sa lugar na ay pagkaon, hala, dungo dayon. Dungo lang dayon. Wala na sila ana, di mo kabalo pareha bitaw ng deer. Kailan sig deer no? Usa. Before na sila mo sip-sip og tubig or mangaon na da. Ila sa nang i-check ang hangin asa padulong. Ano man, tan-awon na nila kay nga naman ang scent sa mga predator ila nang matimahuan. Dili pareha sa sheep. Nga wala. Pag abot sa usa ka lugar, hala, sip-sip dayon. Unsay comfort, unsay pleasurable sa ilaha, hala, kaon lang dayon. Balik ko na to, same gyud ta ana. Pareha gyud ta ana nga mentality. Pareha ta ana ka karakteristik. Kita nga mga tao, kita nga mga Kristohanon, even Kristohanon, naa paghapon gali ta ana nga mga mentality and characteristics nato. And kinahanglan ta og guidance. Balik ko na to, kinahanglan ta og shepherd. Munang dili gyud ta pwede nga walay magbalantay nato. Munang dili pwede nga ikaw mo separate ka sa flock. No? Kinahanglan gyud ka united ta naa ka diha kay nga man the more nga daghan ka naa diha sa area, the more nga mas maglisod og atake ang atong kaaway. Di ba? Maglisod og atake ang maglibog naman siya sa iyong unahon. No, maglisod na sila kay nga naman daghan naman kaayo makabantay, daghang makakita. Okay? So that's the one. Now, no sense of direction. They cannot discern a safe place. In Psalm 119 verse 176. Psalm 119. Okay, Psalm 119 verse 176. I have gone astray like a lost sheep. No, seek thy servant, for I do not forget thy commandments. No? So kaninga Psalm kuan ba nagpakita ni siya nga tinuod gyud nga kita mura gyud tag mga karnero ba nga nangawala. And kinahanglan tag seeking or kanang pagpangitaon ta sa atuang shepherd. So munang we have to rely on our shepherd dili kay sa imuhang kaugalingon nga instinct. Kaya nga naman, balik ta, karnero ka, wala ka instinct. No? Amen? Balik ko na to, karnero ka. Wala kay imuhang kaugalingon nga instinct ana. Kinahanglan tag magbalantay. Kinahanglan tag kanang shepherd na to. Okay? So, number, no, so sometimes, we cannot discern a safe place. Nga naman, kasagara magud sa to, mas piliun pa nato ang kalibutan. Amen? Kung asa ka dito napunta, wala, okay na ko. Komportable na ko nga naa ako sa kalibutan. Naman, once we discern, you have no sense of direction, unsay may tabo, naa na ka dito, hindi na ka discern sa safe place. Nya, wa nakakabantay nga naa na di ay ka or nailalom na di ay ka sa kalibutan, sa world. 2 Peter chapter 1 verse 4. No? Kasagara or sometimes or most of the times we choose the world.
And the world is not the safe place for a Christian. Ang kalibutan, dili siya maoy lugar para sa usa ka Kristohanon. No? I'm not talking of the unsay naa dito but unsay mga naaurog trend sa world or sa dili na mahimo nga friendly sa imo. Amen? Dili gyud na mahimo nga friendly sa imo nga naman ang world, ang yawa, ang gusto lang gyud ana nga dauton ang imuhang Kristohanong kinabuhi aron dili kaniya magamit. And sometimes we prefer that place kay nga naman pleasurable, comfortable. Diba? Nalipay ko, nalingaw ko ani. TikTok dito, disco diri. Sigarilyo, vices, tanan na. Kung imo na tagsaon balikon, wala na. Nabungol na mo ana ang mga wali siguro diri. No? Ang naa na lang gyud nato ani is magpasakop lang gyud ta sa atong good shepherd. Pasakop lang gyud ta. Kaya nga naman, kabalo siya asa dapit. Kwaon kaniya, muna ingon nga. Kung naa ka nagpabilin sa kalibutan, kwaon kaniya dia. Oh? Pero balik ta, kinahanglan karnero sad ka. Nga if kwaon ka didto, ayaw nagsipa-sipa diha. Ayaw nagpanungay diha kay unang-una wala po kay sungay. Ug manipa sad ka dili sad ka pareha sa kabayo nga kon ang yahaan na is kana gitong gihatag ning kuan ka ba sa shepherd pa na imong gihatag na ang imong life. Imo na lang siyang gi-submit or submission. Gi-submit na nimo imong life didto sa imong shepherd. No? So, which sometimes is kung papilion mo karon be. No, naamag kita sa church, labi na sa atong mga bisita, no? Or bisan sa mga Kristohanon nga dugay-dugay na be. Kung tagaan kag circumstansya, kung tagaan kag higayon nga makabalibad ka simba. Mobalibad ba ka o makasimba ka? Gamay lang nga reason. Labunon. Simba ka? Dili. Kaya ra na labunon. Daw bigligosyo. Domingo. Diba? Laglaag. Ay, libre man. Ay, ato tagpalawan. Ato tagon sa dadya. Libre. Will you choose the church? Or will you choose the pleasure nga naas kalibutan? Pili And, sagara na ba mo na normal nga mahitabo na to? Kaya nga naman, mas ganahan man taglingaw-lingaw. Pero what is your priority? What's itong priority? Sa may prioridad nimo? Sa may prioridad nako? No? Magpabilin batang magpasakop diri sa herd or sa kaning naa diri ang ato ang shepherd or magpabilin ta nga unsa man you are lost or pabilin ka nga nawala. Okay? So this is your safe place pag Sunday. No? Pero daghang mga tao nga wala sa simbahan, wala na nangita lang og aha ang lingaw. Mas ganahan pa mga young people, basig ganahan mo ba nga mag-practice mo og Sunday na ay mga activities in your church. Sunday na lang kaya nga naman aron na ako'y rason nga di ko kasimba. Amen? Basin ba nga dili mo mubarog ba? All those circumstances, all those mga testings nga ihatag sa imuha mo, imingon na lang ka nga, sige, Domingo na lang ta kay ron dili ko kasimba. Unta dili may inana ang ato ang mindset or inana atong panguna-una. No? Nga butagaan nato og dakong importansya ang atong pagsimba. No, kung makahigayon nga naay mga rason, di okay ra pod. Unta dili inana. Unta dili inana. Amen. So this is the reality. Kitang tanan, kitang tawo, no, wala tay sense of direction. Labi na gyud sa mga espirituhanong butang. Labi na gyud sa mga espirituhanong butang. So, 1 John chapter 2 verse 15 to 16. 1 John chapter 2 verse 15, 17. Love not the world, no? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ayaw settle for the world. Ang Ginoo na giandam nimo nga maguyod nimo sa karnero sa pinaka-safe place and pinaka-green pasture or unsa nga daghan or success nga pwede nato masugatan. No? So munang we ayaw pilia o ayaw pabilin diha kung asa lang ka. Kundi pangitaa ang shepherd kay ang shepherd mo guide nimo asa man ang safe place para nimo. Dili ang kalibutan, ikaduha, dili pod dapat ang ato ang mga peers. Sa mga peers. Peer pressure, no? Barkada, kauban sa trabaho,
Parinting ako ka, uy, pildihon na tas parinting kaya nga naman nagbisita, di nakasimba. Amen? Pildihon na tas barkada kaya nga naman, uy, Domingo ra may kuan ni kuan, no? Kita magtapok-tapok ana. Or it's either kauban mo sa trabaho or imong trabaho gali mismo. Pildihon lang tala. Or imo ba kang negosyo gani? Oh? We sometimes choose mo nagipili ko dato. Peers rather than sa Dios. Oh, world naapoy ato mga peers. So why we are regarded as if number one, we cannot discern the safe place, or we cannot, or we are, say term na, we have no sense of direction. Munang kinahanglan tao guidance. Don't settle for the world or even gali ang mga peers lang nato na diha. Number two, letter B, we no sense direction ng tao, we cannot discern green pasture. Dili ta ka-discern kung asay pinakanindot nga sa sisibsibanan. Only God can lead us to that area. Amen? Only God can lead us. So, kung dili ka ka-discern ng green pasture, muna ginana, ang sheep manggod, kasagara sa mga karnero, they settle for less. Kung unsa lang tong naa diha, wala na, okay na. Bisag unsa kahugaw ang tubig, kung giuhaw na ng karnero, hinom gyud na sila dito. And kasagara mo na itanyag sa kalibutan nato. Basta na lang kay mainom, okay na good. Pero ang giplano sa Dios nato bitaw unsa man? The best. Excellent. And munay gino ba? Munay ilad sa yawa karon sa mga tao. Nga naman, okay na nakitrabaho, okay na kaysa na. No, but God wants the best for you. God wants the best nga pasture kung asa ka nga ibutang niya. Nga bisag asa ka mulingi, pwede ka makasibsib. Dili ba nga kanabitaw, butang ka dito, hala, sige kag pangita, sige kag unsa diya. Ang nahitabo na noon, unsa man, you are destroying your life, kaya nga naman, naaning mga hugaw sa kalibutan, nga naa, imong, ginaman, ni-settle man ka for that. Dili man ang giandam sa Dios or gidala sa Dios sa imuha as karnero, nga gigayran kanya dito, kay pag abot nimo dito, kita kang tubig, uhaw naman ka, sa alom lang po ka dayon. And that's a picture of Christians, or Kristohanon karon. Unsay magawa nimo? Ala, mo na la. Oh, dili na tamukan ba? Dili na tamo strive for unsa gyud day gusto sa Dios sa imo. Oh. Kitanyagan lang ka dito sa yawa og guan. Wala na ka, pundo na ka dito, wala na ka, di na din ka ma-move. Muna daghang kay mga Kristohanon karon nga dili ka daog sa ilang Kristohanong kinabuhi kay nga naman. Naa na may mga kalipay dito sa kalibutan. Naa na may mga unsa na diha. Oh, gamay pagali kayo ang wala na negosyo, wala na. How much more kung mudako ang negosyo? How much more trabaho nimo? So may tabuan na, wala. We settle for less. Sheeps, or kita nga mga sheep, we settle for less. No, bahalag hugaw. Kontento na sila sa hugaw, makainom lang, kita ba? Always kontento na taasa sa atong kinabuhi, nga nahugawan sa sala, ug nagpadayon lang gihapon sa pagpakasala. Bisag pila na ka-reminder diri always every Sunday alab inani na sala ni na. Wala lang gyapon kay nga naman komportable. Okay man, preferable para sa imuha. Inana diay ang karnero. Amo nang parehas nato, no? Kung asa na da, okay na. Okay na lang dayon. Ezekiel chapter 34 verse 19. Sa Ezekiel chapter 34, kung imo nang basahon, na ay false shepherd diha and then na ay good shepherd nga gihisgutan. Pero pwede sa dato tan-awon in Ezekiel chapter 34 nga unsay mga karakteristik sa sheep nga nahisgutan diha, not directly nga mo na gipasabot ana, no? Pero na ay sense na siya sa mga sheep kung unsa ang ilahang karakteristik. Verse 19, the Bible says, and as for my flock, they eat that which ye have trodden at your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet. Okay, imo tarawon magud ang context ani is katong mga shepherd nga false, no? Dili nila tagaan og sakto nga pasture ang ilahang mga sheep. No? And mo balik na nga ning settle ra pud ang sheep didto. Kay mo may gihatag sa ilaha. So, naay tendency that sheep or kita kung unsay naa nato, naa ka current situation nimo, naara pud ka diha. Dili pud ka mangitag lain. So, dili day na siya dapat
or muna siya naa sa usa ka ship, and then it pictures out nga mo gyud ini dili gyud ta kakita sa sakto nga pasture, no? Kaya nga naman, that's the characteristic of a sheep. And the only thing that will lead you to the green pasture is kunsa man, only the good shepherd. Oh, only the good shepherd. Okay? And then sa pa, sheep drinking what is fouled, no? Muna gyud ta picture of settling for less. Verse 19, ako nang gibasa ni gapon. Settle lang gapon ta. Bahalag hugaw kayo, wala ka. Padayon lang gyapon na sila. Pero timan-in, God wants to lead us to clean waters, not dirty ones. Ang Ginoo na ay plano nimo nga dili lang ka magpabilin diya sa hugaw. Kun dili dalon ka ninyo didto sa unsa nga clear waters. Oh, clear waters. Psalm chapter 23 verse 2. This is a common verse. Psalm chapter 23 verse 2. No? He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Dili lang atong limaw tubig nga gitamak-tamakan sa unsa na diya. Kanaa man diya nga time. No, ang purpose sa Dios nimo dalon kaniya didto sa green pasture. Leadeth you beside the still waters. Sumunang ayaw pagpabilin nga unsay sala nimo karon, unsay naa si mo kinabuhi karon, kabalo ka nga wala na himuot ang Dios, ayaw pabilin na. Pangitaa og sunda ang imuhang shepherd. Pasakop and be subjective or subject ka dapat or subjection nimo as karnero dito sa imong shepherd. Ayaw ikyas, ayaw dagan. There's this story na duha ka amigo, karnero og baboy. Amigo sila. So sige sila na sila sa usa ka kural. Gusto sila mo kan ba? Gusto sila mo gawas. Kaya na basta kuralon kay ka, gusto kay mo gawas. So, gusto man sila, sige sandigan ng koral, sige nilang sandigan ng koral. So, ang nahitabo, lumpag ang koral. So, pagkalumpag sa koral, of course, ahang padulong. Layas ang nakagawas ang baboy, kagawas po ang karnero. So, ang tagiya, kung yung kag shepherd or farm owner ka diha, nawala man sa imong buhaton, mangita yun ka. For how many days, sige siya pangita, wa yun niya nakitaan. Pero ang duha, nakita maglimaw dito sa tubig. Limaw ba? Urag ka rin gitawag na to, huyong baka na, or kanang basta kay basakan. Na. So naa sila dito. Until such time nga na-stuck silang duha. And ang ship, kung imo talawon, sige og kanang kan ba, sige og kining mehe. Sige singgit ba? Kaya stuck naman siya. Pero ang baboy, wala nag-imik. Kaya nga naman, timanin ninyo nga muna gusto sa baboy. We are sheep ha, dili ta baboy. Nga kung ma-stuck ka diha, dili man ani mo area, dili man ani mo place. So kinahanglan ta mo singgit para sa tabangan ta. Sa gasigid niyang singgit, nadunggan siya sa iyahang owner. Og na-rescue siya, gikuha siya, gilimpyuhan siya, gibalik siya dito sa kural. Usahay manggod nato, abi kay gikural ta, mura na tag piniriso. Pero timan, that's protection. Basin bang una-una na to ba diri sa church? Sa maning church, mura man tag piniriso ani oy. Kanong di man ta kapanguyab. Ako mga classmate dito, HHH, WW, sama na. Ano ako di man ko pwede ani? Diba? Or, nauban ako mga kuan, pwede kayo sana, pwede man sila magkarsunis, oy. Anong ako, dili gini makita akong tuhod. Di gini makita akong paa, sayang kayo. Basin ba? You picture out the story kung ganina. Basin ba nga ang imong una-una sa makas baboy? Una-una nga karnero ta. No? Ang ato lang ana, we are protected. Protected ta sa atoang good shepherd. Protected sa church. No? Ang imuha lang ana is once nga naa nagalita, we are stuck on that mud. Stuck ta ana nga mud. Singgit lang kay nga naman ang Dios mo tabang sa imuha. Ayaw pagkahimong baboy nga naman, ang baboy din mo singgit. Swimming na dito sa squan, swimming na dito sa lapok. Nga naman, mo man na ilang gusto.
Nga kung gusto kang lapok sa imong kinabuhi, magpabilin kang baboy. No? Pero giingon sa pulong sa Dios, we are like sheep. Karnero ta. And naatay good shepherd. Ang shepherd mo protektar nato. No? So, people usually or often, no? Kana bitawng we sin even when God offers better. Muna ginatang makasala gihapon bisag ang Ginoo na ay mga gi-offer sa imo ba? May gihatag sa tuang nga maayo pero ano man mo settle mo gud ta for less. Mo settle mo gud ta. Kay okay naman kay naa naman. No. Balik ko na to, God wants better or gusto ang Dios nga mas pa ang imong ikuana. Jeremiah chapter 2 verse 13. Jeremiah 2 verse 13. Okay pa ba mo? Jeremiah chapter 2 verse 13. Ako dili na. Paningot sa sington ta diri. Jeremiah chapter 2 verse 13. Jeremiah chapter 2 verse 13. 2 verse 13. The Bible says, "For my people have committed to evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water." No? Ipapili ta sa Dios. Munang ayaw pasagdi nga magpabilin ta diha, gyud dili adto ta sa gi-offer sa Dios nga living water. No? Ang una-una ana ayaw pabilin nga dili ka makabalo sa kaluwasan. Sa among mga bisita. No? Ayaw pabilin nga gisultian na ka, nga muni siya pamaagi sa kaluwasan, muni gisulti sa Bible. Ayaw pagpagahi. Ayaw pagpabilin nga, unsa man, baboy. Kung dili adto ta, nga ano man, karnero ko. Apil ko diha dapat. So muna siya, sin makes us spiritually dirty, yet some become comfortable in it. O kasagara magud murag na komportable na ta ba? Balik na kung ang sala gali kanunay na nimong ginabuhat, kanuhay na nimong ginabuhat. Unsa naman na? You get used to it. Dili na gali ka makonsensya. And muna kung gingon, conscience would be kuan na siya, kaning depending na siya kung unsa ang imuhang environment. No? Muna kinahanglan tag Holy Spirit. Kay kabalutan nga Holy Spirit cannot be kanang dili na siya say tawag ana, kanang dili na siya ma-influensahan sa imong environment kay Holy Spirit is Holy Spirit. Holy Spirit is holy. So bisan pag unsa nang balibot ni Iba, kabalo gali na siya nga sayop na siya, mo always good na remind nimo. And the good thing for us is naa na tay Holy Spirit sa diyang imong gidawat si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Naa na diha. Ang imo na lang kulang is how are you going to recognize the Holy Spirit and make it work in your life? Kaya imo na pasagdan dili gina mo hitabo na nga mo kwanta. No? So, sama sa karnero, nga mo inom lang sa hugaw, ang tahaw usahay mobalik ta sa hugaw nga kinabuhi. Bisag ginluan na ta sa Ginoo. In Romans chapter 1 verse 21, Romans 1:21. Okay. Romans chapter 1 verse 21. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations. And their foolish heart was darkened, professing themselves to be wise. They became fools and changed the glory of uncorruptible God into an image made like unto corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Wherefore God always gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve creature more than the Creator, who is blessed forever. So inana ang tao. No? Sala gani unsa man dili nila or wala nila nailhan gyud og tarong ang Dios. So unsa man ilahang mas gitagaag pagtagad unsa man ang creature or ang creation compare sa tinuod nga Dios. That's the herd mentality. Sala nagpabilin kay nga naman mo man ilahang mindset. Muna gingon sa Romans chapter 1 verse 22. Number 1, unsa ito? Ang karnero is cannot walay sense of direction. Sheep has no sense of direction. Number 2, sheep, number 2 is wala sila'y kanang gitawag og sheep is defenseless. So are we.
defenseless. Sumigag defenseless. Wala sila, kung panggingon ganina, there's no instinct of them fighting. No? Kung ang karnero mo tanaw, wala na siya. Luke chapter 15 verse 4 and 5. What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, that leave the 99 in the wilderness and go after that which was lost, until he find, and when he had found it, he lay it on his shoulders, rejoicing. So this passage pictures nga, once nga naagali usa ka sheep mawala, it is already given nga pwede gyud ni siya tukbon sa any predator nga naa dito sa palibot. Nga mo na kinahanglan, pangitaon gyud siya sa shepherd, kay nga naman, kung dili siya makitaan, patay kang bata ka. No? Defenseless ang sheep. Kita sa defenseless. Defenseless at ang mga tao. Defenseless at ang mga Kristohanon. No? What are we going to do? Mura gyud ka, dapat magpapakita ka sa imong shepherd. Dapat naa ka sa care sa imong shepherd. Dapat protektado ka kadunay sa imong shepherd. No? Interesting characteristics sa sheep in the Bible that they cannot themselves defend very well. Unang-una, sheep cannot fight. Dili gyud na sila mangaway. And even it's pictured gali na siya nga sama sa sheep padulong sa slaughter. Kanang ihawon na sila. Dili gay na sila mo pamiglas. Iyon na lang nilang kaugalingon dito. No, inaana ang karnero. Defenseless. Oh, defenseless ta. So, kakita na ba mo karnero nga namaghot? Oh, wala mo blip noon siguro. Pati kapag moingon ka nga kung ang karnero ba moingon siya nga, moingon sa kaka padaplin ko ani kay mapaakan niya ko ani. Wala gyud. Aliwa? Dili gyud na sila nana. Ikaduha, nanipa, nanungay. Probably na siguro manungay pero not really parihas ana bitong baka, kabayo nga kumanipa, knockdown yung kadiha. Pero wala gyud, defenseless gyud kung imong tan-awon ang kaning gitawag na tog karnero. No, ihawon tama na dyan sila nga mapiniglas. Dili dyan na parehas sa ubang hayop nga naa sila defense. So ang karnero, probably aduna lang na sila flight mechanism. So may flight. Kanang kuan lang, mulayas lang ba in case of na danger. No? Pero sa sitwasyon sa inahan ng karnero naa siguro gamay nga protection sana silang anak, but not same with other animals ang ilahang defense or ilang protection. Sama nato nga mga tao, sama nato nga mga Kristohano, no? O kung imong tan-awon on the spiritual side, wala gyud tay defense unless magpailalom ta sa shepherd. Unless you are in the flock. Unless nga naa ka sa panon. So munang ayaw gyud mong taon mo. Mabutang sa inyong una-una nga mo slide back ko. Or magpa-isolate ko sa kong galingon nga di ko mosimba, di ko makighalubilo sa mga Kristohanon, dili ko mo paduol sa Dios. Kay pila na ka mga Kristohanon nga nakita nako. Ning gawa sa simbahan, ning gawa sa panon sa Dios. Tan-awang kinabuhi. Tawang kinabuhi. Tanawa nagbalik sa simba kung panalitan na higayon nga makabalik og simba. Unsa ka uga. Unsa ka ngit-ngit sa iyang dagway. Makita gyud nimo nga the glory departed. Okay. And it will take time para mabawi na nimo. So munang Kristohanon, ayaw na ninyo tuguti nga mabulag pa mos panon. Ayaw na tuguti nga unsa man nga magita ka sa imong kuan kay nga naman karnero ka oh. Nga kinahanglan ka og flock, kinahanglan tag shepherd. Dili pwede nga ikaw nga sa imong kaugalingon no, nga kaya nimo ba? Nga ikaw usa ka karnero magpakaaron ingnon kang lubo o magpakaaron ingnon kang wolf. Oh? Tubangan sa Dios karnero tada walay lion diri, walay tiger diri, walay wolf diri. Usaray dragon diri. Duha din na sila. No? Wala. Kitang tanan unsa man ta? Karnero ta tubangan sa Dios. Wala tay angay ipakagarbo. No, we are
We have no sense of direction. Wala tay defense. And we are bound to be a prey kung wala ka daha sa panon sa Dios. So munang, again, balik-baliko na mo ni as preacher, pastor na mo diri. No, ayaw gyud in taon mugbiya. Ayaw gyud in taon mugbulag naman sa protection nga naa sa atong good shepherd. Ayaw gyud mong bulag. Ayaw dili gyud ta mo bulag dapat. No? Nagpakita ani nga sama sa kanero, maluya ta, no? Sahay dili ta or malihis ta. Dili ta kabalo mo atubang sa mga peligro sa atong mga kaugalingon, pero baliko nato naatay good shepherd. Oh, naatay good shepherd. So, John chapter 10 verse 11, kinsa man ni? Kinsa atong good shepherd? John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for the sheep. Kung imo tanawon in Psalm chapter 23 verse 1 to 6, ang pinaka nindot gyud mo explain sa sheep ug sa shepherd, walay lain si David. Kaya gano man, naagi niya ang pagkakanang gitawag natong shepherd. Naagi na niya. The Lord is my shepherd, I shall not want. No? So, unsa man na, si Jesus ang nag-defend, nagprotektar og nagtabang kanato, kita ang karnero, no? Dili kabalo mo away. Sumunang kinahanglan ta nga pailalom gyud ta kanunay. Okay? And kabalo ba mo letter C, ang kaning mga karnero, dili ni sila kabalo manambal silang kaugalingon. Kung masama na sila, kakita mo sa ero. Kung magsakit na ilahang tiyan or sa diha kabantay ka magkitkit anang sagbot, mangita na sila sana paragis ba na? Kit-kit na sila, mangita na sila kaugalingon. Kung naay samad na sila, ilahan ng ikuan. O with other animals, ilahan na instinct nila na, but karnero wala. They need the shepherd. They need someone to pull them out. Kung wounded mga sila, dapat i-care yun na sila sa ilahang shepherd. Sa ato lang, no? Be subject lang sa imong shepherd. Pakuan lang ta ba? Pa-control lang ka. Paalima, paamuma lang yun sa imong shepherd. Ayaw biya sa imong shepherd. Kaya ano man, karnero man ta. No? Karnero ta. And sheep cannot care for the wounded. No? Verse, Ezekiel chapter 34, verse 4. The diseased have yet not strengthened, neither have ye healed that which was sick. Ang pasabot ani, ang katong mga false nga mga shepherd, sila wala nag-take care sa ilahang mga nagsakit nga mga kardero. Neither have ye healed that which was sick. Wala sila nagtambal sa mga karnero nga wounded. No? Neither have ye bound up that which was broken. Bound up, meaning bandage baka na, kanang mga nabuakan og tiil. Neither have ye brought again that which was driven away. Kanang nga nangawala. Neither have ye sought that which was lost. So, these pictures that the kanada ang karnero gyud, dili gyud na sila kabalo mo atiman pud sila kagulingon. Nga muna giingon sa Ezekiel. Nga iyang gi-condemn ang mga false nga mga shepherd kay nga naman wala nila atiman na. Kay nakita sa Dios nga kaning iyang karnero na ay disease, na ay broken, na healed, na ay mga wounds, nangawala ang wala pangitaa. When we sheep get a wound, or napaaka na sila, they can't care for themselves. Muna yung na other animals, pwede na nila nga tilapan nilang wound until ma-heals. Pero kaning karnero, dili yun na. They don't. Kinahanglan yun silang tabang. Karnero ta, kinahanglan tag tabang. Kinahanglan tag Diyos. Kinahanglan tag shepherd. Ayaw pagkaaron ingnon nga kaya nimo ang Kristohanong kinabuhi. Naman. Karakteristik pa lang daan nato as karnero unsa. Wala gyud tay laing mahimo. We cannot discern direction. We cannot defend ourselves. We cannot heal or magpaayo sa imong kaugalingon, nagkinahanglan gyud ta og shepherd. And the last, we are defenseless. We have no sense of direction. We are defenseless. And number 3, ang kanindot lang ana, we or the shepherds value the sheep. Amen? The shepherd or the sheep is valuable to the shepherd. So are we. Atubangan sa atong shepherd, importante ta.
valuable ta. Munang gyapangitaon gid ka kay nganuman, valuable ka atubangan sa imong shepherd. Atubangan sa shepherd, valuable ang usa ka tawo. Psalm chapter 23 verse 1 to 6, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dili na ko magkulang. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Katong ganina nga mga kulang nimo, kinsay mo puno? The Lord is my shepherd. Amen. The Lord is my shepherd. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yeah, do I walk through the valley of the shadow of death, I will feel no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, and anointest my head with oil, my cup runneth over, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Letter A, the shepherd provides rest for his sheep. Valuable ta, ang shepherd nag-provide og rest sa iyahang mga karnero. Unang-una, rest sa paghuna-huna kung panalitan asa ko padulong mukaon. Rest for paghuna-huna pod sa imuha kung kinsay mo protektar nimo. Ano man, ang mo-provide ana is only giingon ni David dira is ang shepherd na to. Kinsa atong shepherd? The Lord. Ang Dios ang ato ang magbalantay sa karnero. The Lord is my shepherd. Image, muna describing how God fully provides for the needs of his sheep. I shall not want, nga naman, ang Diyos may musupply sa tanan tong mga gikinahanglan. Under his care, ha? Kung naa ka nagpasakop sa care sa Diyos. Makes me lie down in green pastures, gitagaan tag safe place to rest and eat. Okay? Asa na kung magpasakop lang gyapon ta sa shepherd. Leads me beside the quiet or still waters, kada bitawng gitagaan tag pahulay. Spiritual rest. Nganong bothered ka, nganong unsa na diya kay nganuman, kulang ka og kanang gitawag nato care for, or wala ka nagpasakop sa imuhang shepherd. Spiritual rest. Naalang na mangkunan sa diha nga ato ang hangyoon ng Holy Spirit to move, to work sa to. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness that is under the care. No spiritual condition is constantly refreshed by following his instruction. Kung sunod lang ta, kung dili lang ka mabulag sa panon sa Dios, no, dili gid na mahitabo nga na ay protection nga naa nimo. Letter B, the shepherd provides comfort, no? God will not necessarily deliver his muna gingon na to ba? Ang gingon sa Bible in Psalm chapter 23 verse 4 to 5. 23 verse 4 to 5. Though I walk in the shadow in the valley of death, walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Wala na nagpasabot nga dili ta moagi og darkness. Wala na nagpasadot nga dili ta moagi og afflictions, dili ta moagi og trials, testing. Kaya gingon dia, even though man ba, though I walk through the valley, tugutan ta nga makaagi ta ang mga kalisod sa itong kinabuhi, kangit-ngit sa itong kinabuhi, makaagi ta ana, shadow of death, pero balik ko na ito, I will fear no evil, mga naman, for thou art with me. So sa ato pa, paagion ta ana, moabot sa atong kinabuhi, nga na, makaagi ta ng mga afflictions, hardships sa atong kinabuhi, pero kung naaday nato ang shepherd nato, ang Lord, I will fear no evil, for thou art with me. Kaya nga naman, naakat ako. Thy rod and thy staff, they comfort me. Kadang rod ana mo na ginagamit sa kanang nakayu nakakuan ba or kauit. That's the use ana siya nga naman. Kung muluhis na gali ka, mo na gamiton sa shepherd to guide you back sa iyahang fold, sa sheepfold. Oh, thou preparest a table before me in mine enemies. Thou anointest my head with oil and my cup runneth over. Okay? And then lastly, letter C, the shepherd provides confidence and care. Wounded ta, gutom ka, unsa man, the shepherd provides it all. Kanindot ana, dili na ikaw mo'y mangita pa dito, kakha ka dito, tok-tok ka dito, pasamas manok. Oh? Or, kung ingon kag lion, usa na sila makakaon, hago sa ginagginukod.
Grabe gukod na daan kung imo na tan-awon sa National Geographic. Grabe na sila mo mag-hunt. Nausahay magbali-bali pa ng bukog nila kay nga naman matamak-tamakan pero nga naman. Pero as karnero, ang Dios may mo guide na to, mo hatag na to care, mo give confidence na to. The only thing that we need to do is to remain sheep as sheep. Pabilin lang ta nga karnero, pabilin lang tang humble o subjective ta or kanang nagpaasakop lang ta sa Dios sa atong shepherd. Unang-una, we have no sense of direction as a sheep. So are we? Number two, we are defenseless. So as Christians also, we are defenseless without our pero ang kanindot ana, we are valuable atubangan sa atuang shepherd. Oh. Ang pangutana namo sa mga bisita, are you already in the fold of God? Naa na bakas panon sa Dios. Ang gingon sa Bible, my sheep hear my voice, and I know them and they know me. Oh. So, katong mga bisita na mo ding, mga bisita, kung wala pa ka kadawat ni Jesus Christ as Lord and personal Savior, you are not yet on the fold of God. Wala pa kas panon sa Dios. So munang tagaig higayon nga imong madawat si Jesus Christ as a Lord and personal Savior kay nga naman the protection of the shepherd will not be available kung dili ka sa iyahang fold. Dili ka parte sa iyahang panon. Ang pagkahimong panon sa Dios or parte mo dili na siya pasabot nga magpamembro ka simbahan na kundi imong dawaton si Jesus Christ as Lord and personal Savior. Diara ta manindog ta atong magampo ta. Pray ta. Among buhi og dalaygon man, salamat kay Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong pag-uban. Tinuod Ginoo, wala mi nahimo sa mong tagsatag sa kinabuhi. We are sheep, Ginoo. Wala mi sense of direction, wala mi defense. Pero salamat Ginoo nga valuable mi sa imong atubangan. So samtang nagdungo ang ulo, nagpiyong ang mata sa mga bisita. Kung first time ka karon nga bisita, first time ka and then gusto ka nga mahimo kang parte sa panon sa Dios. Dawata si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Sa among mga bisita, kung dili ka sigurado, kung wala ka kabalo, kung asay mong kadalag padulong, palihog, taas imong kamot, while ang others, nagdungo silang ulo, nagpiyong sa mata. Sa among mga bisita, first time visitors, kung ikaw, dili ka sigurado, nga, kung panalitan mo, abot imong kamatayon, adto ka sa langit padulong, or member, o maabot ka sa panon sa Dios, itaas imong kamot. Salamat, amen. Ay duha. So, aris tubangan palihog. Aris tubangan palihog. Samtang ang uban nagdungo sa iyong ulo, nagpiyong ang mata. Ampo ta mga members, pray. Ampo mo diha. Pray. Ang kinahanglan na samtan nato nga kita makasasala. And dili ta kaangkon sa kaluwasan unang-una kung dili nimo ang kunon nga kita makasasala. In Romans chapter 3 verse 23, yung sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory.
Salamat Ginoo nga ikaw naguban. Salamat sa kadugan nimong gihatag. Wala may mahimo kung wala ka. O tagaig kaalam pa yun sa mong pagpagbulag-bulag karon. Tagaig proteksyon ng matag usa nga maabot silang tagsa-tagsa ka panimalay nga walay kakulian. Dalaygon ni kay ka Dios. Kaning tanan na magipasalamatan ug gihangyo in Jesus name we pray. Amen. Atong awiton, Rejoice in the Lord, ang ato ang closing song. Verse 1, everybody sing. God never moves without purpose or plan. Holding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, he makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I-recite ang atong pagigsaad. Gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pagiglambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pagskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pagskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf of our Kuya Pastor, daghang salamat og maayong
buntag, mayong